Check mic. Mic check. Mic. Hello! Happy weekday! Ronski here. Hindi weekend ngayon. Today is a Friday, kaya all spirits are high. Kasi bukas weekend na. But welcome to the second episode of the Vespa Vlogs. Yan, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Well, share ko lang yung experience namin on installing the lowering kit for the Vespa Sprint. Ayan. Hindi siya OEM lowering kit. We got it from Shopee. I'm not sure kung yun yung favorite store namin na JGHS yata yun. Hindi ko ma-recall yung exact name pero papakita ko dyan sa screen. Yan yung friendly friends supplier. So far marami siyang marami siyang anik-anik pang Vespa. So we tried the lowering kit. Kinuha namin yung shining shimmering, walang ganong kulay paint, kasi I was thinking na with the white Vespa later on, kung anong gusto mong kulay na or accent na isalpak dyan, pwede. So, we can do the painting naman Anyway, ano lang yun, aesthetics. So, we got the kit. It's supposed to lower the Vespa by more than an inch at least. Yun yung tansyahan ko. So, when we did that, okay naman. Very straightforward naman. Kala namin nung una, we have to remove the shocks, ganon. And medyo, yun, diba? Parang hassle kasi matrabaho if ever. Pero hindi naman pala. You just have to lift the rear of the bike. Paano bang ginawa namin dun? I think hinawakan ko lang yata. And then si Vicky, ayun, in-install niya habang inahawakan ko yung rear ng bike. I mean, I'm pulling it up. Wala kaming jack pang motor or kahit anong tool na kailangan for that. So, yun. Okay naman, nahirapan namin. Wala namang super hassle na nangyari. So, yeah, very straightforward naman yung tanggal yung bracket nung shock, palit dun sa bracket na bago, yung lowering kit, mas mababa siya of course. And then, kunwari testing, no? Tinawag ko si Mrs. si OBR, my Disney princess. Ayan, ang Disney princess namin. So, umangkas, and then we tried kunwari na pabigatan, kunwari simulate may humps, gano'n. Parang okay naman. Hindi naman sumasayad yung muffler. Kasi yun yung worry talaga, yung concern. If you lower the rear, chances are sasayad yung muffler sa body. Yeah, sa body talaga siya tatama. Dun sa edge nung napakagandang puwet ng Vespa, dun sa tatama. Kaya ayun, syempre nakasakay ako, hindi ko nakikita. Si Vicky yung tumitingin. Baka kung stationary, di talaga siya sumasayad kahit na mag-simulate kami ng bako. Pero when we rode to Gapan, kami ni Mrs., ayun na, iba pala kapag gumaandar na siya. I mean, na-apply na talaga yung load dun sa suspension. Nag-compress na talaga siya. Kaya dun pa lang sa kanto namin, ayun po, sumayad na siya. Shit, sabi ko, sumayad. This is going to be an awful ride. Ayun, imbis na libre-libre kami sa daan papuntang Gapan, todo alalay lang ako. Well, traffic now. This is the situation every day dito sa Memphis, Pampanga. Why? Kasi may ginagawang stretch ng daan doon sa tapat ng Sakop, sa intersection ng Sakop. They're done with one of the lanes kasi parang 4 lanes yata yun legit na 4 lanes. So they're done with one. Then they're doing the second one, kaya mahaba-habang procession. Kaya yan, everyday this is the workout. Tapos ang init pa, and I'm wearing a jacket. Sweatshirt. Moti muna tayo. Ito yung kasama ko sa office. Shoutout Kuya Ner. Nakanabara siya. Thank you, brother. Ako nakakasingit ako sa mga ganto-ganto pero siya, go with the flow ng traffic. So, dito tayo, silong tayo dito. Ay, woo. Ay. Pasok namin is 8 o'clock. It's 7:51 na. I know. Dapat mas maaga. Okay. Ayan, tuloy natin yung kwento.
So, on our way to punta kami ng Lumang Gapan using the Vespa of course. Parang medyo bagay-bagay siya dun picturean Takbuhan namin, mabagal syempre para iwas sayad. Even hindi ka dun sa mga potholes, naiwasan ko yun of course, no? Pero yung parang hindi pagkapantay-pantay ng daan, kahit na swabe yung yung shift, lumulundo pa rin yung shock lumulundo yung shock. So nangyayari, buti na lang lumipat tayo, libre na pala to, hindi lang siya makadaan. Hindi abutin tayo ng alas 10 dun. Ay, nawala tuloy ako. Ayun, kahit na yung lang parang rolling lang na daan, lumulundo yung yung shock, yung suspension. Kaya ayun, hindi mo na-expect na sasayad siya, sumasayad siya. Ayan na, so wala, bagal lang kami kahit na super init. 40-50, mga ganun yung takbuhan, pero sumayad pa rin. Wala magagawa. Kailangan naman i-cancel yung trip. Gusto namin uminto 7-Eleven bumili ng tape or something, band-aid, ganun, para lang i-support siya. Buti, itong Vespa natin, naka PPF. Naka PPF to sa white. Ibang usapan naman yan, ibang kwentuhan naman yung PPF na yan. But that moment, super glad ako na meron siyang PPF. Kahit papaano hindi diretso sa body paint yung sayad ng muffler. So na-protect naman niya, nagawa niya naman yung trabaho ng PPF dun sa area na yun. So advice is, kahit na you don't have this same scenario, hindi kayo it would help if sasapinan nyo ng some kind of bike skin yung area na yun, kung saan pwede sumayad yung muffler. Kasi if ever sumagad talaga yung shock, ganun nga yung mangyayari, sayad yung stock na muffler dun sa lip nung body. So ayun, so nairaos naman of course. Kaya lang when we check, natuklap, parang na-displace na yung PPF. I haven't got the time to check on it again and then make repairs kung pwede. Like init ko yung PPF para kumapit ulit. Ganyan. I'll just bring it to the installer ng PPF. Kaya ayun, lesson learned. And then we check pala why that happened. And then we found out when we checked the suspension, nasa softest setting pala yung stock suspension natin. Kasi may settings yan, di ba? Yung parang iniikot na part nung shock sa bandang baba, sa ibaba ng spring. So kapag iniikot mo yun with the spanner tool, yun, ma-adjust mo siya yung setting niya. Currently, nasa softest pala siya. So if we checked on that when we installed the lowering kit, it might probably have avoided that from happening, yung pagsayad. I don't know, we still have to test that. So ang gagawin namin nito is to make that adjustment, to find the spanner tool and then adjust it to maybe the middle setting. Titigas yung rear na suspension lalo. Pansamantagal, habang nag-iipon pa tayong pambili ng suspension, front and rear. So far, ang nakikita ko medyo pasok-pasok sa panlasang budget natin is yung OKD and I kinda like the super low, but check ko muna kung okay ba yung super low. Baka mamaya may sayad na naman. Sayad anxiety. Sayad issues. Magandang topic naman for kwentuhan yan. Tsaka pogi kasi yung stance niya kapag naka super low, diba? Gusto ko lang itry. If not that, yung next doon is 245 ata. Yun. I'm talking about the front suspension. So that's the experience on the lowering kit. Sumasayad pala siya with the OBR, and we're not even that heavy. Yeah, overweight ako, borderline, along with Mrs. Pero I'm around less than 80 kilos. Si Mrs. is less than 60. So sumasayad na siya because of, siguro nga, nasa soft setting yung stock suspension natin. So there you go. Tuloy natin mamaya yung kwentuhan. Malapit na ako sa office. See you. Peace out. Hello. Alright. Just got off from work.
And tuloy natin kwentuhan. Yan, this is the lowering kit. Ito yung bracket na humahawak dito sa suspension na. O, di ba? Yan. Simple lang siya na parang stainless na bracket. Tapos design lang niya itong ulo ni Maru. Yan. So, simple. Isip ko ngayon parang maganda yata i-keep na ganito lahat yung upgrades dito sa area na to. Just like this one. Maganda ganito na rin yung kulay niya. Hindi naman mamadali yan. Well, now with that, ito ngayon yung issue. Ito yung sumayad. I don't know. Yan. Makikita nyo. Ito yung sumayad. Tapos, this is yung I don't know kung nakikita niyo. Ito. Yan. PPF lang yan. Wala namang na-UP or something. Oh, wala naman. Yeah, that's that. Wala naman. Straight as an arrow pa rin naman. Good job, PPF. Alright. O, paano? Let's o, diba? Ay, kakaiba. We are able to talk. Holding this camera. Wireless. Walang nakadugtong. Kaya lang in place ka na. Adjust na lang natin. Kanina umaga, hindi pala maayos yung orientation ng main cam natin. Gloves tayo. Ibang araw na kwentuhan tong gloves na to. Familiar ba? O, diba? Fired it up. Now, let's see about the orientation. Let's go! Happy Friday, everyone! So, ito pa lang modified motovlog setup natin is using the same setup na diniscuss natin sa episode 1 nitong Vespa vlog with a minor change. Pinalitan lang natin ang DJI Mic Mini, yung ating audio. Okay, so for this helmet, hindi dito kasi naka-connect yung Racing Boy wired mic. Naka-install yun dun sa natin, ADV helmet. Nilipat natin dun. When I filmed the episode 1 kasi, I was using the helmet ba yun? Sa ID Rocket na helmet, yung race yellow. Pogi nung helmet na yun, by the way. Kaya lang masikip sa akin, so I had to let it go. Yun. Buti may sumalo naman. So, nagpalit tayo ng bagong helmet, which I will also share with you kung ano tong helmet natin na to. Nakita nyo kanina, it's a nalimutan ko yung pangalan. Alala ko yung foreign name ng brand niya. Torque T helmets. Ay, nablangko ako Ano ba pangalan nito? Origin helmet. Origin with an E sa dulo. Origin. Ayos naman siya. Next time na lang yung review. Isa-isang topic lang. Ayun, yung lowering kit. Did I feel it when I installed it? Naramdaman ba yung benefit? I think yeah. Right away, yung feel ko sa daan, I don't know kung mararamdaman nyo rin yun, pero to me, kahit pag nakakotse kasi ako, pag dinrap yung sakyan ng say mga 1-2 inches ganun, kahit nakaupo ka, ramdam ko siya nung nag-drop siya ng over and in, ramdam kasi dati talagang tiptoe ako kahit na I'm listing myself as 5'8" with the shoes on, tiptoe ako kapag sa Vespa ayoko kasi yung nagmo-move back and forth dito sa sa seat, so I want to maintain lang yung yung position ko. So kung paano ako nakaupo, I just drop my legs, ganun. So, naka-tiptoe. And that, di ako ganun ka-confident kapag ganun lalo na sa intersections, ganun. Especially kapag may, OBR. Although, syempre, kapag may OBR, bababa naman din siya ng konti. Ayun. Overall, yeah, naramdaman ko siya yung pagka-lowered nung motor natin. And dati nakikiliti ako pag sobrang bilis nitong Vespa.
sobrang bilis at 80. Yun na yung kaya ko dito eh. I mean yung speed na medyo confident ka pa at that yun yung peak ko eh. Kasi sobrang taas. Tataasan ako sa Vespa. Ay, parang kang yung feeling naka-Vespa yung upright ka, parang kang nakaupo sa may kutsyon na monoblock. Tapos maandar ka at that speed. Parang ganun eh. Kasi upright ka, what I mean. Tapos maandar ka at high speed. And siguro I felt na meron siyang difference kasi I had a comparison. Dati ganun yung feeling nung yung stock ride height niya. I leave it to you para ma-experience nyo. Get back to me at the comments kung kayo rin ba at the slightest change sa mga motor nyo nararamdaman nyo, like change sa cockpit position, mga ganon. Ayun pagka pagka naka-stop naman, ayan, naka flat foot naman ako wearing these shoes. Pero kapag yung flat shoes talaga na hindi ganong makapal yung say yung Vans na sneakers natin, ayun, medyo di ako maka flat foot dun. At this one, okay naman siya, naka flat foot tayo dyan. So with that effect nitong lowering kit, i-retain ko siya kasi na-achieve naman niya yung yung kailangan, yung purpose niya na magbigay ng sense of confidence sa ride ko, stability as well. Yun nga lang, syempre may side effect siya, is masayad yung sa parang good naman na side effect yun kasi kakaroon ako ngayon ng reason para magpalit ng muffler. Yeah, magastos na reason, but altogether a very welcome. Kailangan lang pag-ipunan if ever. Ganun lang naman. Mas malala yata ngayon. Kanina umaga ganyan din traffic din. Right, ayun. So if you're having issues with the ride height ng Vespa, there's a solution. Get the lowering kit. Baka one of many yan hindi ko alam kung may mga ibang solutions out there. Pero ito yung nakita ko na for me is okay. Kasi mura lang siya na solution. Kasi yun lang, bracket lang naman papalitan mo. Kasi nga, if nakuha naman dun sa tono ng shock, baka maiwasan naman yung yung sayad ng muff, diba? Pero ayun, kung sumasayad may konting side effect na upgrade ng muff exhaust mo. Sa exhaust naman, bala ko naman dyan, hindi naman yung mamahalin na na exhaust like Remus or what have you na Orig. Buti hindi tayo masyado nagantay dito sa Del Rosario intersection. Sobrang tagal dito minsan. Madalang ka na lang makita ng binubuhat na bahay. Yung channel natin is about living a balanced life. Huwag lang tayo puro work. May play din tayo so that on weekends make it interesting and super fun with adventures, weekend adventures. So with that, this is Ronski, the Weekend Warrior. Happy Friday and see you all tomorrow for the adventure weekend. Happy weekend! Yeah.